Kakapaslang lang inihayag ng US ang ganap na pagharang sa Strait of Hormuz. Kung itutuloy ng Iran ang pag-atake sa sibilyang barko, wala nang makakapasok o makakalabas. Bigo ang negosasyon kagabi, kaya inununsyo ni Trump ngayong umaga ang bagong estratehiya. Mula nang magsimula ang digmaan, inatake ng Iran ang hindi bababa sa 22 sibilyang barko pumatay ng 10 tripulante at nag-iwan ng humigit kumulang 800 barko at 20,000 mandaragat na stranded. Dahil sa mga teroristang atake, inanunsyo ng US ang bagong pulisya na inilabas ni Trump ngayong umaga. Maayos ang pagpupulong at karamihan sa mga punto ay napagkasunduan. Pero ang mahalagang punto, ang nuklear, ay di napagkasunduan. Simula ngayon, ang hukbong dagat ng Estados Unidos, na pinakamahusay sa mundo, ay maghahadlang sa lahat ng barkong papasok o lalabas sa Strait of Hormuz. Sa isang punto, darating tayo sa panahon na lahat ay papayagang pumasok. Lahat ay papayagang lumabas sa mga base. Pero hindi pinayagan ng Iran na mangyari yon sa pamamagitan lang ng pagsasabi na maaaring may mina doon sa kung saan na sila lang ang nakakaalam. Ito ay pandigdigang pangingikil at hindi papayag ang mga lider ng bansa, lalo na ng Estados Unidos. Inatasan ko rin ang hukbong dagat na hanapin at haranin ang mga barkong nasa internasyonal na katubigan na nagbayad ng bayad-daan sa Iran. Sino mang magbayad ng ilegal na singil ay hindi makakaroon ng ligtas na paglalayag sa bukas na karagatan. Sisirain din namin ang mga minang nilagay ng mga Iranian sa kipot. Sino mang Iranian na umatake sa amin o sa mga barkong mapayapa ay wawasakin namin. Alam ng Iran kung paano tapusin ang sitwasyong sumira na sa kanilang bansa. Wala na ang kanilang hukbong dagat, hukbong himpapawid, walang silbi ang kanilang mga anti-aircraft radar, at patay na sina Hamuni at karamihan ng pinuno nila dahil sa ambisyong nuclear. Magsisimula na ang blockade at may ibang bansa ring sasali. Hindi papayagan ng Iran na makinabang sa iligal na pangingikil. Gusto nila ng pera. At mas mahalaga pa, gusto nila ng nuclear. Bukod pa rito, sa tamang pagkakataon, handang-handa na kami at buo ang aming puwersa at tatapusin ng aming militar ang natitirang maliit na bahagi ng Iran. Hayaan ninyong bigyan ko ng konteksto dahil mukhang kabaliktaran ito ng sinubukang gawin ng US 1 linggo lang ang nakalipas. Tandaan, kamakailan lang nating inalis ang parusa sa langis ng Russia at Iran sa dagat. Layunin ang mga hakbang na yon na dagdagan ng supply sa merkado para bumaba ang presyo ng langis. Simple lang ang dahilan sa likod ng desisyong yon. Kung bumaba ang presyo ng langis, mawawala ang kapangyarihan ng Iran sa kipot. Nagbibigay ito ng mas maraming oras sa Estados Unidos na ipagpatuloy ang digmaan hanggang magkaroon ng isang napag-usapang kasunduan na katanggap-tanggap sa Amerika. Kita mo, may malalaking kahinaan ang estratehiyang yan, kasama sa bawat desisyon mo. May benepisyo at kapinsalaan din. Ilan sa mga kapinsalaan ng lumang estratehiya ay nagkaroon ng perang Iran sa pamamagitan ng pag-export ng kanilang langis at malaya nakakalabas-masok ang kanilang mga barko sa kipot. Bukod dito, kumikita na ngayon ang Rusya mula sa langis sa dagat dahil tinanggal ang mga parusa na hindi nila nagagawa bago ang digmaan. Lalong lumala ito dahil ang mga kaalyado ng Amerika gaya ng Saudi Arabia, UAE, Qatar, Bahrain at Kuwait ay hindi rin magamit ang kipot. Kumikita ang Iran sa Strait of Hormuz, pero hindi ang mga kaalyado ng Amerika dahil hinaharangan ng Iran ang kanilang mga barko. Alam ng administrasyon ang mga problemang dulot ng desisyong iyon. Sa madaling salita, umaasa silang basta may langis sa merkado. Hindi mahalaga kung mula Iran o Russia dahil nagpapababa ito ng presyo at nagbibigay ng oras sa Estados Unidos na makipagkasundo matapos ang digmaan. Ngayon na alam nating may negosasyon, ngunit hindi nagbago ang posisyon ng Iran, may mga nuclear pa rin silang hangarin na ayaw nilang isuko. Ito ang dahilan ng pagbabago ng estratehiya. Ngayon, hinaharang na ng US ang lahat. Ibig sabihin, kung hindi papayag ang Iran na magpadala ng langis ang ibang bansa, hindi rin makakadaan ang langis ng Iran sa Strait of Hormuz. Nakakamit nito ang parehong layunin na pinaghihinalaang gustong makamit ng US sa pagsakop sa Kharg Island, kung saan ipinapadala ng Iran ang 70% ng kanilang iniluluwas na langis. Kung masakop mo ang isla, mawawala sa Iran ang tanging kita nila. Pero kahit harangin lang ang kipot, pareho rin ang epekto kahit walang sundalo sa lupa. Ngayon, may simpleng pagpipilian ng Iran. Buksan ang Strait of Hormuz para sa lahat o mawalan sila ng lahat ng kita. Tulad ng sabi ko, bawat desisyon ay may kalamangan at kahinaan. May hindi ring magagandang epekto ang estratehiyang ito. Pero bago yan,
pindutin muna ang like at subscribe sa ibaba. Malaki ang tulong ito sa algorithm at pag-cover ng balita kasi minsan hindi lumalabas ang videos namin sa YouTube. Kapag nakasubscribe tayo, mas malaki ang chance mapanood lahat ng videos namin. Ngayon, pag-usapan natin ang mga negatibong epekto. Isa sa pinakamalaking epekto nito ay syempre, pwedeng biglang tumaas ng sobrang presyo sa magdamag. Ngayon, umaasa ang Estados Unidos na dahil dito, mapapansin ng ibang bansa kung ano talagang ginagawa ng Iran. Binablackmail nila ang buong mundo, pati mga umaasa sa langis. Gusto ng Iran tumaas ang presyo dahil yun lang ang alas nila. Kung tumaas ang presyo, mas maraming bansa ang handang makialam sa Strait of Hormuz para maibalik ang internasyonal na batas. Pero bukod dyan, may mas malaking tanong pa. Ang tanong, handa ba ang Estados Unidos na harangin ang Chinese tanker na kumukuha ng langis sa Iran at sinusubukang pumasok o baka lumabas ng Strait of Hormuz? Dahil ang ganitong klase ng aksyon ay maaring magdulot ng isang internasyonal na problema na mas malaki pa kaysa sa digmaan sa Iran. May mga issue ang China ngayon, pero nananatili itong napakalakas na bansa, mas makapangyarihan kaysa Iran. Sa tingin ko, ayaw ng US na lumala ang sitwasyon doon, pero baka yun ang layunin. Kita mo, malapit na kakampi ng Iran ang China. Kung itigil ng China ang pagkuha ng langis, maaring mapilitang idiin ng China ang Iran na isuko ang mga sandatang nuklear at tanggapin ang kasunduan. At alam mo ba, mayong umaga, kinumpirma ni Pangulong Trump na may mga bansang tumutulong sa US para linisin ang Strait of Hormuz mula sa mga minang pandagat na inilatag ng Iran. Isa sa mga bansang nabanggit ni Pangulong Trump ay UK. Pakinggan ito. Mayroon tayong pinaka-sophisticado at bagong underwater minesweepers, pero nagpapadala rin tayo ng mas tradisyonal na mga minesweeper. Sa pagkakaalam ko, ang UK at ilan pang bansa ay nagpapadala ng mga minesweeper. Marami talagang bansa ang wala nito. Isipin mo yon. May 28 silang tagapaglaglag ng mina. Anong bansa ang may 28 na tagapaglaglag ng mina, 28 bangka para maghulog ng mga mina? Anong bansa? Lubos na silang nawasak. Wala na sila. Napabagsak natin ang buong hukbong dagat nila na may 158 barko at 20 tagapaglaglag ng mina. Lahat sila ay nasa ilalim na ng dagat. Maniwala ka? Ginawa natin yun sa 4 na araw. Wala na ang kanilang puwersa sa himpapawid. Yung kanilang mga panlaban sa eroplano, lahat ng kanilang mga radar ay wala na. Nawasak na ang kanilang anti-aircraft at defensive program. Wala na silang anuman. Malungkot at di ko masabing para sa iyo ito. Pinabagsak natin ang lahat, pati ang mga leader nila. Wala na ang kanilang militar, wala na lahat. Ang mga misil nila ay halos wala na kumpara dati. May isa pang estratehiya dito. Halimbawa, malinis na ang mga mina ng Iran sa mga susunod na araw. Pagkatapos, maaring simula ng US Navy ang pag-escort sa mga non-Iranian tanker sa Strait of Hormuz na nasubukan na ng kanilang barkong pandigma kahapon. Pumasok sila sa Persian Gulf, tumawid sa Strait of Hormuz, tapos lumabas ulit. Ngayon, ang parehong mga barkong pandigma ay maaring gamitin upang magbigay ng mas malaking kumpiyansa sa mga kumpanyang nagmamay-ari ng mga tanker na ito na maaari silang pumasok sa Strait of Hormuz, kunin ang langis at bumalik palabas. At sabihin na nating gawin yun ng US at magsimulang umatake ang Iran sa mga sibilyang barko o barkong pandigma ng US. Ibig sabihin, ang Iran ang lumalabag sa tigil putukan, hindi ang Estados Unidos. Sa pananaw ng US, kahit na bigong negosasyon, epektibo pa rin ang tigil putukan sa humigit kumulang 11 araw pa. Kung gusto misara ng Iran ang Strait of Hormuz, kailangan nilang umatake sa US warship, lalabag sila sa tigil putukang sinang-ayunan nila at muling magsisimula ang alitan. Dahil dito, nagkaroon ng dahilan ng US para palalain ang sitwasyon na hindi napaggandaan ng Iran. Tungkol sa paglala, ngayon lang tayo nakarinig na nagkakaisang mensahe mula sa administrasyon mula nang magsimula ang digmaang ito. Hindi ko sinasabing hindi binibigyan ng administrasyon ng dahilan ang mga Amerikano kung bakit nagsimula ang digmaan. Pero tingnan ninyo, nung simula ng digmaan at mga unang linggo, iba't ibang dahilan ang binigay ng administrasyon kung bakit kailangang gawin ng US ang mga ito. Ngayon, isa na lang ang dahilan at mensahe. Wala nang kalituhan. Simple lang ang mensaheng yon. Ayaw ng Iran na isuko ang kanilang ambisyong nuklear. At inuulit-ulit ito sa bawat pahayag na lumabas ngayong umaga at kagabi. At inuulit ito ng bawat miyembro ng administrasyon. Ang ganitong nakakaisang mensahe ay nagdudulot ng mas malaking tsansa na suportahan ng mas maraming Amerikano
ang mga susunod na mangyayari? Hula ko, isa ito sa mga layunin. Muling binigyang din ito ni Pangulong Trump sa isang panayam sa telepono kaninang umaga. Pakinggan ninyo. At ito ay isang mahalagang punto, Ginoong Pangulo. Para sa mga taong hindi masyadong nasubaybayan ito, maaari po ba ninyong ipaliwanag sa kanila kung bakit napakahalaga para sa Estados Unidos na pumasok sa Iran? Maaari po ba ninyong ipaliwanag kung ano ang dahilan sa likod ng hakbang na yon at kung bakit ito napakahalaga para sa US na pumasok sa Iran? Oo, napakadali. Ito ang pinakamadaling tanong na naitanong mo sa akin hanggang ngayon. Hindi sila maaaring magkaroon ng mga sandatang nuclear. Meron na silang material, nuclear. Gusto nilang payamanin ang meron sila. Gusto pa nilang lalo pang payamanin yon. Alam mo, winasak natin yon gamit ang mga B-2 bomber. Kung hindi natin ginawa yon, sana'y nagkaroon na sila ng sandatang nuclear makalipas lang ng isang buwan. Sa madaling salita, ang mga B-2, ang magagandang B-2 bomber, tuluyang winasak ang tatlo nilang pasilidad. Meron silang 3 pasilidad. Ngayon, malalim na sa ilalim ng lupa ang mga iyon at napakaraming bato. Kailangan makuha ang material doon. Pero may mga camera tayo roon at mga satellite mula sa Space Force, isa sa mga paborito ko, napakahalaga ng Space Force. Pero binabantayan natin ang mga yon. Binabantayan natin ang bawat aspeto ng lugar na yon. Hindi sila makakakilos nang hindi natin alam ang eksaktong nangyayari. Pero malalim yon at matagal bago makuha palabas. Isang kamanghamanghang pag-atake yon. Kung hindi natin ginawa yon, sa loob ng isang buwan, mula nung petsam yon, magkakaroon na sila ng sandatang nuclear. Kung nagkaroon sila ng sandatang nuclear, gagamitin nila yon laban sa Israel at sa gitnang silangan. Tingnan mo, tinorget nila ang 5 bansa na parang neutral siguro. Hindi ko alam kung gaano sila kapanig sa atin, pero hindi naman sila kasama sa target ng atake. Nagpakawala sila ng mga 1,800 missiles sa UAE. Nagpakawala sila ng marami sa Saudi Arabia at marami rin sa Qatar. Nagpakawala sila sa Bahrain. Ibig ko sabihin talagang nagwala sila. At lahat ay nagulat. Sa totoo lang, naging maganda ito para sa atin dahil sumama silang lahat agad sa atin, alam mo, sa isang punto. Ibig ko sabihin, matatakot sila o sasama sila. Sumama silang lahat at naging napakatulong nila. Lahat ng mga bansang ito ay napakabuti sa atin, pati na rin ang Kuwait. Ito ang punto ko. Kaya mo nararamdaman na hindi sila dapat magkaroon ng sandatang nuclear ay dahil gagamitin nila ito. Iyan ang gusto kong ipaliwanag mo sa manonood. Sa tingin ko gagamitin nila ito at magsisimula sila sa Israel. At ang isang sandata pa lang ay makagagawa na ng pinsa lang, hindi pa nakita nun ng kahit sino. Maaari nitong tuluyang lipulin yon kung malaking bomba yon. Hindi. Kaya nilang lipulin yon, hindi nila kailangan ng higit sa isa. At pagkatapos ay atake nila ang gitnang silangan. At pagkatapos ay pupunta rin sila dito sa huli. Kinumpirma rin niya na pwedeng makipagtrabaho ang China sa Estados Unidos o iba pang bansa sa kanlurang hemispero para makuha ang langis na dati nilang kinukuha sa Iran. Parang sinasabi ng pahayag na pipigilan ng US, pati barkong Chino, kung lalabas sa Strait of Hormuz. Dapat nating bantayan yan dahil tiyak na magiging mahalagang bahagi ng kwento sa mga susunod na araw. Narito ang sinabi ni Pangulong Trump. Pwedeng magpadala ng kanilang mga barko ang China sa atin. Maaring magpadala ng barko ang China sa Venezuela. Sinabi namin, bumili kayo sa Venezuela dahil sobra ang kapasidad namin. Ibebenta namin sa inyo, malamang mas mura pa. Maganda ang relasyon ko kay Pangulong Xi ng China. Maganda ang pagtutulungan namin at malaki ang bayad nila, gaya ng alam mo. Noon, hindi pa tayo nakakatanggap ng pera. Nakinig ako kay Gordon Chang pero wala siyang alam. Sobrang higpit natin sa China. Mahigpit pero patas. At alam mo, kamanghamanghang lugar ito. Pero may napakagandang relasyon ako sa China at tinagawa nila ang gusto ko. Alam mo, naglagay ako ng matitinding taripa, naglagay ako ng 100% taripa sa lahat ng sasakyang galing China na pumapasok dito. At sinisira niya ng Europa. Sila ang sumisira sa Europa dahil inaagaw nila ang maraming negosyo mula sa Mercedes, BMW at iba pa. At wala tayong mga sasakyang Chino sa ating bansa dahil sisirain sana nila ang General Motors, Ford, sisirain sana nila ang mga kumpanyang ito kung pinayagan natin. Kaya naglagay ako ng 100% na taripa at kung magiging patas tayo kay Biden, pinayagan niyang manatili yon na nakakagulat para sa akin. Isa yun sa mga bagay, siguro yun lang ang mabuting ginawa niya, pero pinayagan niyang manatili yon. Wala tayong problema katulad din sa kanila. Sa Europa, may matinding problemang pang-ekonomiya dahil binabaha sila ng mga sasakyang Chino.